Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video ay magko-cover po ako ngayon ng aking birthday celebration. Sa araw na ito, unang-una ay nagpapasalamat ako sa ating Panginoon dahil sa pagbibigay niya sa akin ng panibagong kaarawan na ngayon ay aking ise-celebrate. Siya ang nagbibigay sa akin ng kalakasan upang ang lahat ng ito ay aking magampanan. Madalas sa ating mga okasyon bilang isang Pilipino or kahit hindi Pilipino ay nagkakaroon tayo ng mga paghahanda sa mga special na celebration katulad ng ganito. So, tayo bilang isang Pilipino ay may kaugalian na kapag ating mga kaarawan ay naghahanda tayo kahit at least konti or kung meron man ay naghahanda pa rin. So, madalas sa atin kapag tayo ay merong mga bisita na darating, ay ganito ang ating ginagawa. So, may bisita man o wala, ay nagpi-prepare pa rin tayo ng ating celebration para sa ating mga kaarawan. So, isa na ako dun guys na gustong-gusto na maghanda kahit konti or kahit ano na meron sa akin kapag may mga kaarawan sa amin. So, hindi lang naman ito yung first time na nag-birthday ako na nag-prepare ako para sa aking kaarawan. So, madalas, hindi lang naman sa aking kaarawan ako nag-prepare alinman sa aming pamilya or sa aking pamilya na nagdaraos ng kanilang mga kaarawan. Ito nga dahil nga sa gusto kong magkaroon ng preparation para sa aking kaarawan ay inihanda ko ang isang cover or isang video na pagdating ng araw ay gusto kong mapanood. Pagdating ng aking pagtanda ay makita ko na ginawa ko to para sa akin. Siyempre para na rin sa aking mga anak at sa aking mga magiging apo na pagdating ng araw ay makita nila at mapanood nila na ginagawa ko ito nung kapanahonang ako ay malakas at bata pa. So, ayan nga po at hindi ko na pahabain ng aking mga momentum. Gusto kong i-share sa inyo kung paano po ako nagkaroon ng preparation at my special day together with my husband. So, ayan nga po, after naming pumunta sa palengke at mamili ng aming mga kakailanganin sa aming mga pagluluto ay nag-prepare na po ako ng aking mga ilang lutuin para sa kinabukasan. So, isa na po dito ay itong aking ginagawa sa ngayon, yung pagluluto o paggawa ng aking paboritong macaroni salad. So, itong macaroni salad guys ay isa sa mga gustong-gusto kong ihanda tuwing may mga celebration. Kasi ito po yung aking specialty na madalas ay aking ginagawa kapag po meron lang mga celebration na katulad ngayon. At ito po ay syempre gusto ko pong ipatikim sa aking mga bisita na darating. And sana nga lang po ay magustuhan rin po nila ito. Sa pagpe-prepare ko nito guys, talagang dinamihan ko ang lahok nito at talagang tama sa mga ingredient para sa aking panglasa. So, ito guys ay talagang hindi ko tinipid ng kanyang mga lahok. So, unang-una, para na rin naman po ito sa mga kakain. So, dapat lang talaga na sarapan ang pagkakagawa. Ayan, nilahukan ko nga siya ng iba't ibang ingredient. So, merong Nestle cream,
And meron pong, syempre, hindi mawawala yung ating mayonnaise. And then, nandyan na rin po yung ating ibang mga lahok, katulad ng chicken. Syempre, kaya nga po siya ay macaroni chicken. Hindi mawawala yon. And then, yung ating cheese, yung ating gatas. Nilagyan ko na rin yan ng gatas. And then, diyan guys ay talagang kung ilang kilo yung iyong ginawa, syempre ganun din karami yung ating mayonnaise. So medyo sosobrahan natin para naman sa ganun ay hindi siya kulangin sa kanyang mayonnaise, kasi yun yung talagang lalo yung nagpapasarap sa lasa nito. Dinagdagan ko rin siya ng konting asin. So yan po yung ating iodized salt. Yan po ay syempre, kailangang i-base din natin yan sa ating mga panglasa. And then, may pickles din. Ayan, dinagdagan ko siya ng pickles para sa medyo may asim, or medyo may malalasahan tayo na maasim, kasi puro tamis din po madalas ang lasa ng ating macaroni. Dahil sa totoo lang po, mas gusto ko po yung medyo may tamis ang macaroni salad. More on sa ganun pong lasa kaysa po yung medyo may alat at asim. So, syempre, kailangan din po natin siyang tikman habang ginagawa para malaman natin kung ano yung kanyang lasa. And then, kung may kulang man, syempre, kailangan natin itong punan kung anong mang kulang. And then, ayan nga po, after po na matikman na natin at mag-satisfied na sa ating panglasa, kailangan na po natin itong iset aside. Lalagay po natin ito sa refrigerator. So, ayan guys, natapos na po ang aking preparation sa ating macaroni salad. At ngayon naman guys ay gagawa naman tayo ngayon ng ating pangalawang preparation, at ito ay ang pagluluto na ng maha blanca. So dito guys ay katulong ko na sa pagluluto ang aking mister. So siya po talaga yung madalas kong kasama every time na may mga lulutuin or may mga ganitong okasyon na ginagawa sa aming pamilya. So kami pong dalawa talaga yung madalas na magkatulong sa pagluluto. Hindi po pwedeng isa lang ang gagawa, dapat po pareho kaming gagawa. Dahil hindi po magiging kumpleto ang aming sangkap ng pagluluto kung isa lang ang gagawa sa amin. So yan po ang isa sa mga sikreto namin kung bakit masarap ang aming inihahandang pagkain. So, syempre, sino pa nga bang pupuri sa amin, kundi syempre kami na rin. And of course, sa totoo lang po talaga pong masasabi ng iba na masarap po talaga ang luto ng aking mister. So, ito nga pala guys ay second day na ng aking pagpe-prepare. So, yung kanina guys na macaroni salad ay ginawa ko po ito day after. And then, syempre, sa morning, pagkagising po natin ay, ayan, diretso po ulit tayo ng gawa. Dahil ito po yung mismong araw or yung mismong aking kaarawan. So, syempre, kailangan natin gumising ng mas maaga para sa pag-prepare ng ating mga iba pang lutuin. Dahil sa ngayong araw ding ito, ako po ay may mga bisita na darating. So, ina-expect ko po na dumating yung aking mga kaopisina, yung aking mga katrabaho dito sa aming bahay. And then dito nga ay katulong ko na or yung aking mister para sa pag-prepare. So sobrang busy po namin dito guys. Dahil sa hindi po ganun kadali para mag-prepare ng isang paghahanda. Dahil syempre kailangan natin ng oras para ito ay matapos ng mas maaga. So para naman po makapag-prepare din po ng ating mga sarili. Para naman sa ganon ay hindi tayo kulangin ng oras at magkaroon pa rin tayo ng time para
makapag-ayos at maihanda rin ang ating sarili sa pagharap sa ating mga bisita, sa ating mga padating na bisita. So, dito nga guys ay nagluto lang kami ng ilang putahe para sa pagkain, para sa kasama na rin sa hapunan dahil syempre sa ating mga paghahanda ay madalas ay tuwing hapon natin ito ginagawa. So, kasama na ang merienda at ang hapunan. So, syempre, hindi rin mawawala ang inuman. And then, dito nga guys, ayan na nga at nakahanda na ang ating delino. So, ito guys ay pwede na rin po siyang ulam at pulutan. And then, dito guys ay medyo nakapaghanda na tayo. Nakaligo na tayo at nakapagbihis na rin. Kung mapapansin nyo ay talagang ang inyong lingkod ay nakaayos na. So, kahit nakaayos na ako guys, tumutulong pa rin ako sa pagluluto dahil hindi pa rin po tapos. At meron pa po isang kailangan i-prepare at ito po ay yung ating spaghetti sauce. So, syempre dahil ako din po ang nakatoka para magluto ng ating spaghetti at ng ating sauce, ay niluto ko muna ito bago ko tapusin ang aking ginagawa sa kusina. And then, syempre, kahit gumagawa ako, andun pa rin yung aking mister para tumulong dahil talagang hindi niya titigilan ng pagluluto hanggat may lulutuin pa. Ang oras nga pala guys sa araw na to, habang piniprepare ko ang ating spaghetti sauce ay 2 PM na. So, talagang medyo dalian na rin dahil ang oras na pag-invite ko sa aking mga kaopisina is almost, sabi ko mga 3 PM punta na sila. So, at least may time pa rin. And then, ito na nga at halos maluto na ang ating sauce. And then, after nga na maluto na to, pinrepair na rin po namin yan at inihanda ko na rin po ang ating lamesa para sa mga pagkain na igagayak. So, alam niyo po ba ng mga oras na to guys ay talagang kasagsagan ng ulan. Napakaulan guys mula umaga hanggang hapon. So, hindi ko alam kung may bagyo ba o wala, pero sobrang ulan po niya. Parang wala naman pong ibinabalita ng mga oras na yun na merong mga low pressure sa ating bansa. Pero talagang maulan. Ang iniisip ko rin sa mga oras na to ay kung makakadating ba yung aking mga bisita dahil sa lakas ng ulan. Ng aking araw na ito dahil po dumating ang aking mga magulang at ang aking mga biyanan. Andito rin po sila. So, at least naalala po nila yung aking kaarawan. So, ito nga po pala yung aking nanay at tatay. Ito ang aking mga katrabaho, ang aking mga kaopisina, ang aking kapitbahay, at ito ang aming iginayak na pagkain para sa kanila. So, isa itong karangalan at masaya po ang aking birthday at sila po ay nakarating sa aming bahay. So, ito po isang napakalaking pasasalamat sa kanila at pumunta po sila sa aking special na kaarawan. So, nagpapasalamat po ako sa kanila dahil kinumpleto nila ang aking birthday. Thank you very much po and salamat po sa inyong panunood and I hope na nagustuhan niyo po ang aking share video about sa aking birthday.